lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladder-rise na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong Lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Parang yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng Lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay 50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung halimbawa na naipasya ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Iyon po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun. Eh. Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon, meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa doon sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yun at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yun. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo ako akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Ang pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy.
ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po niyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang 3-fold, maybe 5-fold giginhawa ang ating economy. Then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. My friend, President Coco Nograles, paano yung ano ba yung gusto kong yung ating universal charge for missionary electricity. This is your jurisdiction. Paano natin binabayaran yung sa pagitan? This is the subsidy. No? Meron tayong ginagamit na generation companies. We call them new power providers, NPPs. We're talking of the off-grid communities, sir. Kaya lang, most of this, hindi nila nagagampanan yung kanilang contracted energy capacity. Karaniwan. So, paano nyo minamanage? Paano nababayaran to if they have not delivered their contracted energy with the distribution utility? Mr. Chair, thank you for your question. No? Magandang tanong yan. Unang-una, yung mga ina-apply po na mga UCMEs at binabayaran itong mga new power providers or qualified third parties, depends po dun sa approval din yan sa ERC. So yung nababayaran lang po natin doon ay yung mga karapat-dapat na mabayaran. So kung may shortfall sila, hindi sila mababayaran dun sa kanilang shortfall. Yun ang ginagawa po natin. We'll go to that. Pero in principle, how do you manage the subsidy payments to the NPPs? Pass-through po yun. So yung nakokolekta lang namin dun sa mga ECs, yung mga SAGAR. Tapos yung merong pinapass-through na mga UCMEs sa kanila, from the UCMEs, binibigay lang namin pag na-approve na ng ERC. Hindi, yung NPC is overseeing the SPAG areas. Let's say, Mindoro, Palawan, Masbate, Catanduanes, Yes. etc. Yes. So meron kayong missionary electrification development plan. Di ba? In order to project the power requirements in each of these SPAG areas. Ngayon, paano ninyo ma-allocate yung payment of subsidies per each of these SPAG areas? Ito yung gusto nating malaman. Because you continue to collect itong subsidy na to na kung tawagin natin ay universal charge. Ito nga yung nagpapahirap din sa ating mga consumers. Kasama ito sa binabayaran nila.